Elara, Ikaw? ang akala ko hindi mo ko sisiputin dito sa tagpuan natin. Hindi natin dapat ginagawa ito, mahal na prinsipe. Patid ko, Elara. Ngunit tila ako'y mamamatay sa labis na pangungulila. Ipagbabawal kong pag-ibig sa isang mortal. Wawasakin ka ng damdamin yan, mahal na prinsipe. Ama, ang puso ay hindi natuturuan at hindi mapipigilan. Pumipili ang batas at ikaw ang susunod na hari. Hindi babae ang magpapabago sa nakatadhana. Hindi isang tagalabas. Hindi natin sila matatakasan. Ngunit may karapatan tayo magmahal, Elara. Kung ito na ang huli nating pagkikita, Hindi ito ang wakas. Naniniwala ba kayo na may mga nilalang na naninirahan sa likod ng mga ulap, sa ilalim ng lupa at sa puso ng kagubatan? Naipagtanong mo na ba kung bakit may mga bahagi ng kagubatan na tila buhay, na para bang may matang nakamasid at hangin na may dalang bulong ng babala? Paano kung totoo ngang may mga matang nagmamatsyag? Sa lilim ng matatandang punong kahoy, sa pusod ng gubat na nililimot na ng tao, may mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mga mata, mga engkantong tagapangalaga ng lihim ng kalikasan. Magandang araw, Miss Ethela. Ako nga pala si Alicia. Ang kwentong ibabahagi ko ay isasalaysay ko sa punto de vista ng aking Lola Elara. Hindi sinasadya o pwede ring nagkataon na nabasa ko ang diary niya kung saan nakasulat ang kwento ng kanyang buhay na nagdulot naman sa akin ng paghanga at labis na pagkamangha. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng liham kong ito. Natutunan ko kasing may mga pagkakataon na kailangan lang tumahimik at hayaang puso ang magsalita. Nang dumaan ang mga araw na yon sa kabundukan, hindi ko na matandaan ang unang pagpintig ng aking puso. Hindi ko alam kung ito ba ay isang sumpa o isang biyaya. Ngunit sa bawat hakbang ko sa luntian, naging mas mahirap itago ang aking tunay na nararamdaman. Ako si Elara at ito ang aking kwento. Si Iron, ang prinsipe ng mga engkanto, ay isang nilalang na itinatangi ng kanyang lahi. Siya ay hindi lamang isang mandirigma, kundi isang simbolo ng mga halakhak at liwanag sa mga mata ng lahat ng nakapaligid sa kanya. Sa unang pagkakataon na nasilayan ko siya, natigilan ako. Alam ko na hindi ako maaaring magtaglay ng mga damdaming ganoon, sapagkat kami ay mula sa magkaibang mundo. Ako'y isang mortal, isang simpleng tagapangalaga ng kagubatan, at siya'y isang nilalang mula sa isang kaharian ng mga engkanto. Isang prinsipe na itinakda upang pamunuan ang kanilang lahi. Ngunit tulad ng sinasabi nila, ang puso ay hindi nagtatangi ng uri. May mga gabing tumitingin ako sa mga bituin at iniisip ko kung sana ay naroon siya sa ilalim ng parehong langit at magkasama kami. Ngunit alam ko rin na hindi yun maaaring mangyari. Ako ay mortal at ang kanyang mundo ay puno ng mga alituntunin.
mga batas na hindi ko kayang labagin. Ang kasaysayan ng mga engkanto ay puno ng mga sumpa at paalala na ang bawat ugnayan sa isang mortal ay nagdudulot ng kapahamakan sa kanilang lahi. Alam ko na ang pagmamahala namin ay isang bagay na hindi maaaring magtagal, ngunit ang puso ko ay patuloy na lumalaban. Isang araw, habang tinutulungan ko ang mga hayop na nawawala sa kagubatan, si Iron ay lumapit sa akin nang di ko namamalayan. Hindi ko siya nakitang dumaan at nang marinig ko ang kanyang mga yapak, natigilan ako. Sa mga sandaling yon, hindi ko na kayang itago pa ang aking nararamdaman. Tila ang hangin mismo ay nagdala ng kanyang presensya at ang bawat dahon ng puno ay nagsimulang magsayawan na parang may sariling buhay, sumasabay sa alon ng aking nararamdaman. Sa mga mata niyang nakatutunaw kong tumitig, ako'y waring napadda at walang maapuhap na salita. Hindi ko na kayang ipaliwanag kung paano ko naramdaman ng ugnayan na yon. Para bang ang kalikasan ay nagsasabi sa akin na siya ang tadhana ko, ngunit hindi ko yun kayang sambitin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa mga sumunod na araw. Ang bawat sandaling magkasama kami ay parang isang alon na dumaan sa aking puso. Malakas at mabilis, puno ng saya at sakit. Sa bawat pagtingin niya sa akin, ay tila sinasabi ng mga mata niyang puno ng kalungkutan at pangako na hindi siya maaaring magtaglay ng anumang damdamin para sa akin. Ang aming pag-iibigan ay isang lihim na kailangang itago sa kabila ng aming mga damdamin. Alam ko na ang bawat hakbang ko patungo sa kanya ay may kasamang panganib. Ang bawat pagsulyap niya sa aking mga mata ay may kapalit na sakit, sapagkat ang kanyang ama, si Haring Elmond, ay hindi tatanggap ng kahit anong ugnayan sa isang mortal. Ang buhay ng mga engkanto ay nakaangkla sa kanilang mga batas, at ang kanilang mga relasyon ay pinipili ayon sa mga alituntunin ng kalikasan. Ibinagbawal sa kanya ang kahit anong ugnayan sa isang mortal, at alam ko na kapag dumating ang oras ng pagsubok, kami ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon. Ngunit hindi ko kayang tumigil. Hindi ko kayang alisin ang aking mga mata mula sa kanya, at sa kabila ng lahat, siya rin ay hindi kayang tanggalin ang mga alaala ng mga sandaling kami masaya at magkasama. Si Iron, sa kabila ng pagiging matikas tingnan sa kanyang pandigmang kasuotan, sa mga mata ko, siya'y isang nilalang na tinatalo ng takot na maiwan kong mag-isa. Hindi ko na kayang iwasan pa ang damdaming naging isang sugat na hindi ko kayang paghilumin maging ng panahon. Nagkaroon kami ng isang pagkakataon na magtago upang magkasama sa gitna ng kagubatan. Ngunit ang kalikasan ay hindi nakisama. Ang hangin ay nagdala ng balita sa mga engkanto, at hindi nagtagal, ang kanyang ama ay nagsimula ng magpadala ng mga alagad upang hanapin kami. Alam namin na ang oras ng pagtatago ay malapit nang magtapos. Sa huling gabi na magkasama kami, naglakbay kami sa ilalim ng mga bituin. Sa ilalim ng lilim ng mga puno, nag-alay kami ng mga dasal para sa kaligtasan ng aming mga mundo. Hindi ko alam kung paano ko maipaliliwanag ang nararamdaman ko,
Ngunit ang bawat sandali na magkasama kami, ang bawat sandali na ipinagkaloob sa amin ng kalikasan, ay nagbigay sa akin ng lakas. Hindi kami natatakot. Ang aming mga puso ay patuloy na naglalaban para sa bawat hakbang, para sa bawat sandali na magkasama kami. At sa huling sandali, natutunan ko na ang pagmamahal ay isang wagas na pagkakaisa. Hindi ito nasusukat ng takot o batas. Ang tunay na pagmamahal ay walang hanggan. Bago kami maghiwalay, ipinakita sa akin ni Iron ang isang palasyo ng mga bulaklak, isang simbolo ng pag-ibig at pag-asa na magkasama naming pinanday. Ang huling alon ng kanyang mga saloobin ay nagbigay gabay sa akin na sa kabila ng lahat ng paghihirap, kami ay magtatagumpay. Hindi kami maghihiwalay, hindi sa puso, hindi sa kalikasan. Ang tunay na tagumpay ng aming pagmamahalan ay ang pagkakaisa ng engkanto at mortal. Isang pagkakaisa na nagbubukas ng mga pinto sa bagong pag-asa at posibilidad. Ngayon, ang bawat simoy ng hangin ay nagsasabi sa akin na siya'y nariyan sa ilalim ng parehong langit. Nasa kanyang mga mata ang mga bituin at sa bawat hakbang ko sa kagubatan, siya'y aking nararamdaman. Hindi kami maghihiwalay. 10 taon ang matuling lumipas. Hindi ko alam kung paano ipagpapatuloy ang liham na ito. Ngunit alam ko na may mga pagkakataong hindi mo kayang pigilan ang isang damdamin, lalo na kung ito ay lumalaban upang muling magtagumpay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap ang pagkawala ni Iron sa aking tabi. Subalit, natutunan ko rin na ang tunay na pagmamahal ay hindi nagtatapos sa pisikal na presensya. Hindi ko na siya kailanman maaalis sa aking puso. At sa bawat araw na nagdaraan, natutunan ko kung paano itaguyod ang aming pag-ibig sa isang mundo na hindi pinapayagan ang aming pagmamahalan. Sa mga taong lumipas mula nang maghiwalay kami, ay puno ng mga pagsubok. Pagkatapos ng lahat ng mga pangyayari, hindi ko alam kung anong nangyari sa kaharian ng luntian. Hindi ko narinig ang anumang balita mula sa kanila. At sa mga gabing madilim, ako'y mag-isa lamang na naglalakbay sa mga hangganan ng kagubatan. Minsan, akala ko'y iniisip ko na lang siya, ang mga ulap na bumabalot sa kabundukan, ang hangin na dumaan sa pagitan ng mga puno, at ang mga bituin na tila nangungusap. Subalit sa bawat daang hakbang, hindi ko mapigilan ng magtanong, nagbabalik ba siya? Hindi ko na kayang maghintay sa mga sagot na hindi ko kayang unawain. Hanggang isang araw, isang kakaibang simoy ng hangin ang dumampi sa aking mga balikat. May kakaibang amoy, parang amoy ng lupa at kabundukan, kasabay ng mga bulaklak na sumabog sa damuhan. Itinutok ko ang aking mga mata sa hangin at naramdaman ko ang isang puwersa na hindi ko kayang iwasan. Si Iron, nasa malapit lang siya. Wala na akong magawa kundi tumakbo. Lumabas ako mula sa aking maliit na tahanan at tinahak ang mga landas ng gubat. Ang mga paa ko'y tila may sariling isip. Tila ang lupa at hangin ay nagtutulungan upang mapabilis ang aking paglapit sa kanya.
Ang hangin na nagdala sa kanya ay gumabay sa akin at sa huli, nagtagpong muli ang aming mga mata. Sa ilalim ng mga punong ang mga sanga ay tila may mga hampas ng alon. Tumigil ako sa aking paglalakad at siya'y hindi na kayang magtago pa. Hindi siya nagsalita at ako rin. Ngunit ang aming mga mata ay nagsalita para sa amin. Sa kanyang mga mata, mababakas ang kanyang galak at ang bigat ng mga taon ng paghihintay. Ang aming mga kamay ay dahan-dahang naglapat at sa sandaling yon, nahanap namin ang sagot sa lahat ng mga tanong na bumabalot sa aming mga puso. Hindi ko na hinintay na magsalita si Iron. Alam ko, tulad ng dati, hindi kami kayang paghiwalayin ng mundo. Ang kalikasan, ang mga batas ng engkanto, ang paghihirap at ang lahat ng naganap. Hindi namin hinangad ang magbalik sa dating buhay, sa mundo ng mga alituntunin at paghihigpit. Ibinukas namin sa isa't isa ang bagong daigdig. Isang daigdig na hindi alam ng iba, kundi kami lamang dalawa. Hindi na ako takot at siya naman ay ganun din. Natutunan namin na ang pagmamahal, kahit pa ipinagbabawal, ay may lakas. Ang lakas na nagpapakita sa mga sandali ng pagsupok. Walang hanggan, walang alituntunin. Ang mga katawan namin ay nagsanib, saksi ang kalikasan sa puso ng luntian. Ipinagkaloob sa amin ng isang pagkakataon. Hindi na kami nagtatago, hindi na kami nagpapanggap. Ang luntian ay muling nagniningning, ang mga engkanto ay muling nagkaisa, at ang mga puno, mga hayop at ang hangin ay sumaludo sa amin. Kami ang naging simbolo ng pag-asa, ng pagkakaisa ng dalawang mundo. Si Iron ay muling naging prinsipe ng luntian, ngunit hindi na niya muling ibinalik ang panuntunan ng kaharian. Pinili niyang baguhin ang mga batas. Ang kaharian ng engkanto ay hindi na magiging tanging para sa kanila. Binuksan na Iron ang pinto ng luntian para sa lahat, para sa mga mortal at engkanto na nagnanais ng pagkakaisa. Hindi na kami maghihiwalay pa. Ang luntian ay magiging tahanan ng lahat, isang mundo ng kalikasan at pagmamahalan. At ako ay hindi na lamang isang simpleng tagapangalaga ng kagubatan. Ako ay naging isang tagapag-ugnay, isang nilalang na kumakatawan sa ugnayan ng dalawang mundo. Sa ilalim ng mga bituin, sa bawat hangin na dumaraan, maririnig ang aming kwento. Ang kwento ng dalawang pusong nagtagumpay, hindi lamang sa kanilang pag-ibig, kundi sa pagbabago ng isang kaharian at isang mundo. Hindi kami maghihiwalay, magkasama kami sa luntian, sa kagubatan, sa lahat ng bagay na buhay at sa lahat ng bagay na hindi nasusukat ng takot o oras. Kami ang buhay na pag-ibig at kami ang simbolo ng pag-asa. Hanggang sa katapusan ng mundo, kami ay magkasama. Naririnig mo ba sila, mahal na prinsipe? Ang hangin? Ang kalikasan, tila nagsasabing, nagwagi tayo.